As any credit card holder may know, owning that first credit card is an exciting time filled with independence, convenience, along with many perks and privileges. But it can also come with many risks. So for new applicants out there, it would be wise to ask yourself a few questions before taking that leap into the wonderful world of credit. To give us more information is Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back, Rod. Salamat, Kisa. Alam mo, mention mo yung mga first-time applicants. Naalala ko Ano yung first time mo? Yeah, noong 2007, yung time na dumating ako sa Amerika, nag-apply ako ng ng credit card. Alam mo, na-approve ako for $500 na credit limit. Ginrab ko kagad yun. Siyempre, importante sa akin, magkaroon ako ng credit card na magagamit ko at na-approve ako. Excited ako. Ang hindi ko na pinansin, siyempre, sa sobrang excitement, yung credit, yung APR pala niya, napakataas. Oh my gosh. 24%. Wow. Okay? And then, ang renewal ko, yung annual fee na tinatawag, alam mo ba kung magkano? Mas mataas pa sa credit limit ko, $800. My gosh. Nako, nakakatakot yan. Yes. Pero yun ang normal na nangyayari sa atin. Nagmamadali tayo, pero siyempre, dapat pagkatapos ng mistake na yan, matuto na tayo. Totoo yan. Be wise. Be wise. So ngayon na mas wise na tayo, Rod, para sa mga first-time credit card applicants, ano yung mga kailangan nilang alamin? Well, unang-una, identify mo ano ba talagang need mo. No? Para sa akin, sa isang businessman, importante na yung card na yon ay design talaga for businessmen. Lalo na if you travel frequently, di ba? At marami po mga perks, let's say, paggamit mo ng mga restaurants, etc., etc. So ako, para sa akin, yun yung aking need. So hahanapin ko yung kung anong card ang makaka-address suitable doon sa need ko. Yung maganda rin kasi noon, meron mga credit card na pwede ka mag-earn ng kunyari frequent flyer points, hindi ba? So kunyari kung businessman, kung ginagamit mo yung credit card mo, ang return nun, pwede ka makakuha ng siguro discount sa mga airline flights. Tama yun. Halimbawa, meron ako yung Southwest. Affiliated naman yan sa Chase. Yan yung tinatawag na issued by let's say another provider, another service company like Southwest, pero affiliated siya sa Chase. May tanong naman ako, Rod, para sa mga first-timer na just trying to start from scratch, building their credit history, ano yung magandang first card? First card, alam mo, para sa akin, mas madali kang makapag-establish ng credit at mas madaling makakuha ka ng approval kapag ginagamit mo yung mga tinatawag nating secure cards. Okay, and what exactly is a secure card? Okay, ito, naglalagay ka ng deposito. Yung limit mo, yung credit limit mo, base sa nilagay mong deposit. Let's say, you deposit $2,000. Yun ang magiging, ang credit limit mo, at least 80% of that. Wow. Yan. So, yun, nakakatuloy yun sa pag-establish ng credit. So, actually, maganda yun kasi prepared ka. May parang naka-budget ka na. At at the same time, smart din siya para sa bangko. Tama yun, di ba? Meron naman akong tanong, Rod. Yung mga interest fees and penalties, importante rin alamin yan, hindi ba? Oo, tulad ng sabi ko nga, hindi ko na pinansin yung mga fine prints na tinatawag. 24% pala yun, yung una kong card. So, dapat importante yan. Alamin mo, hindi lang yon. May mga cases din na may mga introductory rate na tinatawag, may promotion. Yun ba yung mga kunyari for 1 year, 0% ang APR, okay? Tapos hindi mo alam. Basahin mo muna. Pagkatapos ng 0% na yon ng promo period, magkano na ang magiging APR niya? Kasi minsan magugulat ang ka. taas. Nako, nakakatakot. Ito pa, yung late payment fees nga na tawag nila. Importante rin alamin yan kasi minsan, pag kunyari, baka may nangyari na unforeseen ang, kunyari, may emergency at nagamit mo tapos hindi mo siya nabayaran, baka rin naman skyrocketing ang presyo ng late fees. Yung iba talaga matataas ang yung late payment fees. So, kailangan alamin mo din yan. Isa yan sa mga consideration dapat mo tignan. Pero kung totoosin lang, dapat hindi ka nalilate. Marami ka nang natulungan sa Financial Rescue LLC. Kung meron bang mga tao na nagre-re-establish na ng credit or baka na-trauma dahil may bad experience na, what is the right way for them to start using credit cards again? Huwag na kumuha ng maraming credit cards. Kung pwede, isa na lang muna. Okay. Or mag-umpisa sila doon sa tinatawag nating secured credit card. Yung diniscuss natin earlier. Mas okay yun kasi kontrolado mo ang iyong spending. Yes. That's fantastic advice, Rod. Maraming salamat. Maraming salamat para din. sa mga tips. But just in case our Canation out there have any more questions, how can they reach you? Yes. Mga Canation, pwede niyo kaming tawagan sa 1-877
0917-973-3287 o bisitahin na aming website, financialrescuellc.com. At meron din kaming tinatawag na live chats online. Bisitahin Very kami. cool. Thank you. At syempre, like you on Facebook. Oh, yeah. Thank you for reminding me. Thank you again, Rod.